Ayun nga mga kababayan ko, may vlog ako, Webes. Medyo na-extend ng 1 week mga kababayan ko. Pag-usapan natin, nako, itong online gambling na to. Mga pasimuno, mga konsentidor, mga mambabatas pa. Kakapal mga muka. Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noyce Vlogs. Ito po ako, may vlog pa rin po. Medyo na-extend ng 1 week mga kababayan ko ang aming paglilipat. Mga next week siguro sulpot-sulpot na lang, pero babalik din ako mga kababayan ko. Ito, nagkaroon ng botohan po kasi kung sino magiging speaker again. Siyempre ang nanalo si Romualdez, given na yan 219 against 35 lang ang hindi bumoto sa kanya. Ganun talaga pera tuloy. Mga babayan ko, may init-init ang usapan ngayon na dapat iban na ang online gaming. Yan, sila Senador Erwin Tulfo, sila Senador Zubiri, Bato, sino pa ba? Ultimo si Francis Pangilinan, ayaw niya, sila Villanueva at iba pang mga mambabatas, mga senador. Ito lang si bukod tangi atang si Hontiveros, ang gusto niya bigyan ng restriction. Kailangan pag nagsumobro sa tayana, ibaban sila ng 1 month. Ganun pa rin mga babayan ko. Ito si Hontiveros, di ko malaman kung ano to anti-family to marami yung nagugugol sa sugal na yan Marami na, talagang totally ban na yan. At may nahuli pang isang congressman o dalawa sila. Yung isa nagsasabong, at yung isa, I guess, bilyar mga babayan ko. Pakinggan natin na nahuli siya Pero, sige, tuturuan ko si congressman para malusutan niya yan. Pwede nga malusutan yan. Ito na. Ng mga issue sa online gambling, nahuli ang 2 kongresista na nakatutok sa online sabong at bilyar sa kanilang mga cellphone. Ang malala, nangyari yan habang may sesyon. Yan ang agenda report in Mavic. Hindi naman sesyon yun botohan nga mga babayan ko. Umaga ng July 28, diba, si Romualdez nga ang naging speaker again. Pero tuturuan kita kung sino ka mang congressman ka na. Dapat umamin yun Malalaman nyo kung sino yun. Ang kumuha po yung Manila Times Siguro maganda yung camera nila, na zoom in nila. Aba, habang nagkakaroon ng botohan, nanonood ang isabong. Kapal. Inidad ng Abante Radyo. Habang busy ang mga kongresista kahapon sa botohan para sa susunod na mga lider ng Kamara, busy rin ang ibang kongresista sa ibang bagay. Hindi nga lang sa ongoing session, kundi sa online gaming. Online sabong at billiard gaming. Yung pinangsisweldo natin sa kanila, mga kababayan ko, pinangsusugal lang. Although, personal na pera na nila yan kasi pinaghirapan daw yan. Pero isusugal ng mga babayan ko. Ang kakapal talaga. Kanilang cellphone ang pinagkakaabalahan ng 2 kongresistang ito. Tila ito ang pampaalis bawal na ang isabong. Tinanggal na nga ni BBM ano yan? Underground yan mga kababayan ko. Tinan mo, mambabatas yan ng 2 mambabatas dahil sa dami at haba ng proseso ng botohan kahapon sa pagbubukas ng first regular session ng yung Lunes nga, mga babayan ko. Pero ang tanong, sila nga lang bang 2 ang busy sa paglalaro ng online gaming? Dahil sa meron pa tayong ibang itatapig dyan. Sugal din mga babayan ko. Hindi ko lang alam kung totoo itong nangyari sa isang influencer vlogger na to Sandali lang ito mga babayan ko isang influencer vlogger na kapatid ata ito ni Wamos Ang pangalan niya ay si Awit. Hindi ko alam kung yun ang pangalan niya mga babayan ko. Di umano'y sino bang siraulo ipapatalo ang 69 million. Hindi ko lang alam kung stage lang to or totoo talaga nangyari. I-consider natin na
For example, is totoo nga ito mga babayan ko. Alam niyo yung 69 million? Habang buhay ka na hindi maghihirap kung ilalagay mo lang yan sa tamang pwede mong gawing negosyo yan. Alam nyo ba yung 1 million nyo pwedeng kumita ng 300,000 kada taon ha? Legal na investment. Ilagay nyo na sa pag-ibig yan mga babayan ko. Kikita ka na yung 300,000 po. Ano yun ha? Hindi para isang taon na yun, sorry. 5 taon po yun or mas malaki pa pala. Kasi depende sa interest yan mga babayan ko. Pwede mong gawing negosyo yan. Magtayo ka ng restaurant, financing, pwede. Pero itong, ewan ko lang kung totoo, si Awit, umiiyak pa nga sa video eh. Ayoko na ipakita eh. Na natalo ng 69 million. Yung una daw, ang sabi niya, pumunta siya sa may Okada. Diyan sa may, Parañaque ba yan? Ang dala niya po is 400,000 lang. And then, nanalo po siya ng ilang oras lang, ng 6 million, 2 oras. Ayan. And then, yung pangalawang punta niya, ay nanalo siya ng 12 million. O, paano maging 69 million? O, nevertheless mga babayan, pag mga ganyan po, kailangan kasi maging wise gambler nga kayo, yung maging mautak kayo. Pag nanalo na kayo siguro, maybe, tama rin ginawa niya, umuwi siya. And then, yung pangalawang punta niya, nanalo siya. Pag mga ganyan mga babayan ko, utakan nyo na ang casino. Kasi ang ginawa sa kanya, ginawa siyang special, ginawa siyang VIP. Ibig sabihin yun, libre ang hotel niya. Libre ang pagkain, overnight, whatever. Pero, i-encourage ka ng casino na isugal mo pa yung panalo mo hanggang sa maubos yan mga kababayan ko. Ako may kilalang mga ganyan na VIP sila. Ang dala nilang pera is ₱1,000,000 mga babayan ko para ipatalo lang. Yung una nga po, mananalo ka ng milyon-milyon. Eh ngayon po, nako, tagilid ka na pag mga ganyan. Kaya maging wise gambler kayo mga babayan. Kaya ang e-gaming totally ban na yan. Walang restriction yan. Kasi sa e-gaming mga babayan ko, pwedeng ang government official, mga empleyado ng gobyerno, mga kababayan ko, pwede nang, anong tawag dito, pwede na magsugal. Kasi sa casino, bawal po silang pumunta. Makikita sila ron. Pag online, di ligtas sila, kahit sino, bata man, o babae, lalaki. Kung yung retirement mo, ang sinugal mo, ano mangyayari sa retirement mo? Wala. Maghihirap ka. Kung nakakuha ka ng retirement na mahigit 2 milyon o 3 milyon, tapos isusugal mo lang. Kaya yan eh. Maraming, ang sabi nga ni Cedar Subiri, maraming pamilya ang dysfunctional. Ultimo, nanay, tatay, mga kapatid, nagsusugal dyan sa mga online na yan. Especially scatter na yan. Tapos pag may GCash ka pa or may Paymaya ka, pwede kang mangutang doon. Meron nga pwede sa credit card, magsusugal ka mga kababayan ko eh. Mababaon ka pa sa credit card dahil sa sugal na yan. Ito naman yung Awit na to, 69 million. Wala. Parang naging one day millionaire ka, sir. Hindi naman kita kilala, di man ako nanonood sa'yo eh. Pero aral na yan sa mga gusto pang mag-casino. Totally talaga, iban na yan, mga gaming na yan online. Ako, pabor ako sa Lotto, okay na yung Lotto. Mas okay pa nga yung Pogo eh. Kasi ang Pogo, mga banyaga ang naglalaro. Itong inland gaming, mga Pilipino, pamilyang Pilipino ang naloloko na-addict siya sa mga sugal na yan. Ako, hindi ko kinukonsider ako'y addict sa sugal. So, Lotto lang talaga tiyatay ako mga babayan ko. Ang buunan ko lang kahapon, 100 lang. Kasi dyan sa mga scatter na yan, kahit pa piso-piso ka, yung sinabi ko sa mga dating vlog ko,
naiipon din yan. But yung mga ibang mananaya ba, piso lang ang tinataya. May 10 piso, may 20 pesos, 50 pesos. Ultimo nga yung bus driver. Nawalan siya ng lisensya kasi nag-i-scatter po siya. I think nagbibingo o basta nag-online gaming siya. Nawalan siya ng trabaho. Alam niyo kung bakit? Sinuspend yung lisensya niya dahil naglalaro siya ng while driving or while maski naka-stop yan. Di ba? Katangahan yung mga ultimo mga jeepney driver, ganyan din. Mga bus driver. Lahat na naglalaro na, estudyante, between 18 to 42, ang daming nag-online gaming, scatter na yan. Kaya iba na yan, totally na yan. Na kayo ng iba, ng ibang malilibangan ng mga kababayan natin, hindi yung panay sugal-sugal na tinanggal na nga yung pogo. Ang pinarit naman, inland gaming, mga bingo-bingo niya, tsaka yung mga endorser, yung mga artista, nako, maawa naman kayo. Kailangan may social responsibility kayo, hindi na kayo kikita kasi ang laki ng binayad sa inyo dyan Yun ang mga babayan ko kung may mga kaibigan kayong nagugumol na dyan, na-addict na, pwede pang ma-rehabilitate dyan. Okay na yung lottery, mga babayan ko. At saka yung mga mayayaman naman dyan, magkasino na lang kayo, maubos mga pera nyo. Pero ang mga nadadamay dito, mga maliliit na tao, imbes na ibigay mo, entrega mo sa asawa mo, ang palusot mo, ay na-hold up ako di ligtas ka na. Diba? At doon naman sa isang congressman na yan, ang tip ko sa iyo, yung nahuling nanood ng isabong, sabihin mo, ay yan, nahack yung telepono ko, yan, inedit lang yan, nanonood ako ng pelikula, ganun, palusot na yun, pero hindi. Yung mga ibang mga congressman dyan, kakapalang mukha nyo, kayo pa nag-iinganyo na magsugal ang mga tao, isabong, wala na. Yun lang po, pakisubscribe, pakilike lang, pakishare po medyo na-extend nga po yung aming stay dito, pero nilipat pa rin kami. Salamat po at sa mga nanonood dyan, mga magaganda, salamat sa inyo Ingat, bye.